Bakit hindi mabati-bati ni Lassie Marquez at MC Mua ang kapwa nila Bex Battalion na si Chad Kinis sa It's Showtime? May issue ba sa pagitan ng It's Showtime host na si Vice Ganda at Chad Kinis? May nagkwento na hindi na rin magawang e-promote ni Lassie at MC ang pelikula nilang Days of Our Lives na idinirect ni Chad Kinis noong kasagsagan ng promo. Tila pinagbawalan daw ang dalawang miyembro ng Bex Battalion na e-promote ang movie nila dahil ayaw daw ni Meme Vice. Kapag binabanggit daw ni Lassie at MC ang Bex Battalion ay paputol-putol, kaya naman na-curious ang madlang people kung may valid reason ang dalawang komedyante hinggil dito. Anyway, may nagsabi din na noong nakaraang premiere night ng pelikulang first directorial job ni Chad Kinis ay dumalo si Vice bilang suporta kina Lassie at MC at lumapit daw ang una kay Meme, pero may chika na hindi umano siya pinansin at naringgan pang nagsabi ang TV host ng no. Kinulit-kulit ang source kung anong dahilan bakit matindi umano ang tampo ng It's Showtime host sa kaibigan. Wala akong alam. Wala naman kaming naririnig kay Vice tungkol dito, sambit ng source. Maaalalang pagkatapos manalo bilang second runner-up sa Miss Q&A Intergalactic 2019 segment ng It's Showtime, isa na si Chad Kinis sa mga komedyanteng mine-mentor ng unkabogable box office star na si Vice Ganda. Subalit nagkaroon din pala ng panahon na nagtampo si Vice, sa ngayon ay Viva artist na si Chad at ito ang ni-reveal ni Chad. Noong hindi ko natapos yung reign ko sa Miss Q&A, nagpunta ako ng Canada biglaan. Recall ni Chad, kasi kahit sino namang nanay makakaramdam ng tampo kasi ang ine-expect ng nanay mo, ikaw na to. Ayon kay Chad, naging kumpiyansa raw kasi si Vice na baka umabot siya sa Hall of Fame o maka-accumulate ng 10 panalo sa Miss Q&A segment at dumiretso sa Grand Finals, ngunit, hindi na ito natapos ni Chad dahil na taong may commitment siyang comedy show sa Canada. Yung pangarap na yun, hindi ko nagawa kasi I had to go to Canada kasi meron akong napirmahang show. Patuloy na kwento ng komedyante, conflict sa schedule. Hindi ko naman po ine-expect na mananalo ako sa Miss Q&A kasi I joined for fun lang talaga. Walang expectations si Chad na mananalo siya sa pageant-type competition ng noontime variety show. I just did what I had to do na pasayahin ang mga tao. Sabi ni Chad, kailangan ko lang ng one-day exposure na tumatak sa tao. And it happened, it's like magic. Reveal naman ni Chad na hindi naman sobrang nagtampo si Vice kundi nang hinayang lang na hindi agad siya nakapasok ng Grand Finals through Hall of Fame, subalit, bumawi naman siya sa pamamagitan ng semifinals, hanggang nag-advance siya sa Grand Finals kung saan siya ang pinangalanan na second runner-up, bowing down kay Mitch Montecarlo Swansane. Dagdag pa ni Chad na nakapag-usap naman na sila ni Vice tungkol sa nangyari.